Kwentong Bayan. Kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon na umakyat sa kabundukan na may mga aswang, tutuloy ka ba? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tino. Taong 1981, Quezon. Tino, balita ko may aakyatin ka na namang bundok ah. Saan yun? Kukuha ka ba ng mutya? Wika ng ama. Doktor ang tatay ni Tino, kaya wala sa bokabularyo nito ang tungkol sa mga milagro, mutya, at mga mitikal na nilalang, kagaya ng mga engkanto at aswang. Ngunit kabaliktaran naman si Tino. Mahilig itong tumuklas ng kakaibang bagay at pangyayari. Dito lang tayo sa may bundok ng Cristobal. Niyaya po ko ng mga kaibigan ko eh. 3 araw lang naman po. Babalik din ako kagad para sa mga gawain sa paaralan. Tugon ni Tino. Bagamat hindi naniniwala ang ama sa ginagawa ng anak, hinahayaan niya lang ito. Ang importante maayos ang pag-aaral ng binata. Palagi naman itong nangunguna sa klase, kaya walang dahilan ng ama na pigilan ang nais niya. Di ba anak yan yung kinakatakutang bundok sa Quezon? Bakit kasi sa dami ng bundok yan pa ang napili nyo? Tanong ng nanay. Kabaliktaran ng ama. Mahilig sa pamahiin ito at naniniwala sa mga paranormal na bagay. Ano ka ba Matilda? Hayaan mo ng anak mo. Matanda na siya at alam niya na ang ginagawa niya. At isa pa, bundok lang yan. Umok ng lupa na tinubuan ng maraming puno. Sigurado namang walang mangyayari sa anak mo dun. Wika ng ama. Habang nag-uusap ang mag-asawa, nagpaalam na si Tino. Alam niyang mahabang pagtatalo na naman ang magaganap sa pagitan ng mga magulang. Kasama ang ilang tao na libangan na ang pag-akyat sa mga bundok. Tinahak ni Tino ang madilim na daanan. Ito ang pinakaligtas sa paraan para sa kanya para akyatin ang bundok na kinakatakutan ng maraming tao. Sandali bata. Parang ngayon lang kita nakita dito ah. Baguhan ka ba? Tanong ng isang lalaki. Hindi po ako parte ng grupo. Nakiusap lang akong makisabay. Gusto ko lang makita ang tuktok ng bundok. Huwag ko kayo mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Ilang bundok na din po yung naakyat ko. Tugon ni Tino. Ayon sa binata, sapat na ang mga karanasan niya sa pag-akyat ng mga bundok para magawang marating ang tuktok ng Cristobal. Kaso nga lang lingid sa kaalaman ni Tino, hindi lang galing sa pag-akyat ang kailangan niya sa bundok, nangangailangan din ito ng swerte. Bagamat mahilig siya sa mga mutya, ang lahat ng pinaniniwalaan niyang tangan ay nabili lang sa labas ng simbahan sa bayan. Ayon sa mga nabilhan niya na tila mga biyasang antingero, kailangan ng binata na umakyat sa tuktok ng bundok Cristobal upang pabasbasan ang mga nabiling hiyas upang mas lumakas ang bisa. Nag-umpisang mahumaling si Tino sa mga ganitong bagay nang minsang magbakasyon siya sa probinsya ng ina sa Leyte. Napaglaruan si Tino ng tikbalang na nakita mismo ng mga mata niya. Mabuti na lang, nagawa ng albularyo na maitaboy ang engkanto sa tabi niya at tuluyang napagaling. Simula noon, hindi na nawala ang kagustuhan niya na maging biyasa din sa panggagamot at maging dalubhasang antingero. Sana lang hindi ka matatakutin, iho. Walang makakapagsabi kung anong maiengkwentro natin sa bundok. Tayo ko lang, magbaon ka ng maraming dasal. At isa pa, bakit ang dami mong kwintas at porselas? Ang mabuti pa, itago mo na lang lahat yan.
Dagdag pahirap lang yan sa pag-akyat mo. Wika ng lalaki. Maaaring maging dahilan ng pagkapahamak ng binata. Masukal ang gubat sa bundok na iyon at hanggat maaari, iniiwasan ng mga umaakyat ang napakaraming borloloy sa katawan niya. Kaso nga lang hindi nakinig si Tino. Naniniwala ang binata na gagabayan siya ng mga mutyang tangan at ilalayo sa anumang kapamakan. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, nag-umpisa nang makaramdam ng pagod si Tino hanggang sa nakakakita siya ng tila mga bilog na bola ng liwanag at isang babaeng nakaitim na belo. Hinayaan lang ito ng binata. Iniisip na dahil lang ito sa pagod. O ano? Kaya pa? Kung hindi na, maigi pang bumaba ka na habang hindi pa masyadong mahirap ang daan. Mula dito, mas delikado na ang lugar. Hindi naman sa tinatakot kita, pero marami ng tao na namatay sa bundok na to. Wika ng lalaki. Pagpasensya mo na yan kasama ko ha. Hindi pa rin niya siguro nakakalimutan yung nangyari sa anak niya dito sa bundok. 3 taon na nakakalipas. Halos kaidaran mo lang yon. Isang gabi bigla na lang namin narinig na sumigaw eh. Pagkatapos nun, wala na yung bakas ng anak niya. Hindi namin natagpuan kahit nasuyod na namin ang buong lugar. Kaya nga taon-taon, 2 beses yan kung umakyat dito. Umaasa na makikita pa ang anak niya. Wika ng isa pang lalaki. Nakaramdam ng kaunting takot si Tino. Subalit hindi ito sapat na dahilan para mapilit siyang umatras sa pag-akyat ng bundok. Buo ang desisyon ng binata na tapusin at abutin ang tuktok ng maalamat na bundok. Kaso nga lang habang naglalakad, biglaan na lamang kumapal ang hamog sa paligid kaya nahirapan sa pag-akyat ang grupo. Hindi malaman ni Tino kung paano makakahabol sa mga kasamahan. Wala siyang makita o marinig man lang. Sa pagpapatuloy sa pag-abante, may maling natapakan si Tino. Nahulog ito at nagpagulong-gulong hanggang sa nawalan ng malay. Tomas, kumuha ka muna ng mainit na tubig sa kusina. Kailangan ng mapalitan ng benda ng binata. Kumuha ka rin ng dahon ng bayabas. Wika ng matanda na nagngangalang Lolo Shano. Hindi alam ni Tino ang nangyayari. Noong nagkamalay siya, napatitig na lang ito sa kisame ng bahay. Mabuti naman at nagkamalay ka na, iho. Ang buong akala ko, hindi ka na magigising pa eh. Huwag ka munang kumilos. Kailangan muna nating malinis yung sugat mo sa braso. Wika ni Lolo Shano. Nang matitigan naman ni Tino ang braso, nakabenda na ito. Napagtanto niya, nabalian siya dahil sa tablang nakasuporta sa kanya. Manong, nasan po kayo? Aray, ano po bang nangyari sa akin? Tanong ni Tino. Naguguluhan ng binata at hindi masagot ang mga katanungan sa isipan. Wala siyang maalala, maging ang pangalan o sanhiman lang ng natamong sugat. Nakita ka namin ni Lolo Tasyo dyan sa may talampas eh. Sa ibaba ng bahay. Wala kang malay, tapos puro dugo. Ang sabi ko nga kay Lolo, huwag ka nang kunin eh. Baka masamang tao ka. Pero nagpumilit si Lolo. Wika ni Tomas. Ampon ni Lolo Shano. Kagaya ni Tino, walang maalala si Tomas kung sino siya, saan nanggaling at kung meron pa bang pamilya. O siya, mamaya na ang usapan, Tomas. Dala mo na ba yung mga pinakuha ko sa'yo? Tanong ni Lolo Shano. Sumagot naman si Tomas. Dala niya. Inabot ito sa matanda. Ang mabuti pa, maganda ka na ng makakain. Nang makahigop man lang ng sabaw itong bisita natin. Ano nga kamo ang pangalan mo, iho? At saka, ano bang ginagawa mo sa bundok?
Tanong ni Lola Shano. Pasensya na po ah. Wala ho talaga ako matandaan eh. Wala po akong maalala na kahit ano. Sino ho ba kayo? Tanong ni Tino. Shano ang pangalan ko. Kagaya ng sinabi ni Tomas, natagpuan ka naming duguan at walang malay. Niwala ka ngang dala na kahit anong gamit o pwedeng kunan ng pagkakakilanlan. Sa palagay ko, nagmula ka sa kabundukan ng Cristobal. Naglakad ka lang, napadpad sa bahaging ito bago ka nawala ng malay. Maswerte ka, niluwa ka pa ng bundok. Maraming tao ang hindi pinapalat. Hindi na sila natatagpuan pa sa bundok na yan. Wika ni Lola Shano. Tinuro niya ang bundok na may kalayuan sa kinaroroonan nila. Kaya nagtaka si Tino. Sa tansya niya, aabutin pa ng 1 o 2 araw na paglalakad para marating ang tahanan ng matanda mula sa bundok ng Cristobal. Gusto sana kitang tulungang makauwi. Pero ang payo ko sa'yo, manatili ka muna dito ng ilang araw o linggo hanggang sa bumalik ang alaala mo. Mahirap na, baka mapahamak ka pa. At saka, nakikita mo ba yung mga kagat dyan sa kamay at leeg mo? Wika ni Lolo Shano. Kumuha ito ng salamin at binigay kay Tino. Hindi yan ordinaryong sugat. Kung nahuli pa kami ng 1 araw bago ka makita, malamang isa ka na sa kanila. Wika ni Lolo Shano. Pinaliwanag naman ng matanda ang tinutukoy niya. Ang mga kagat at sugat na natamo ni Tino, bukod sa pinsalang natamo dahil sa pagkalaglag sa kabundukan, marka ito ng mga kagat ng aswang. Labis na namamangha ang matanda kung paano nakaligtas si Tino sa pagsalakay ng aswang sa bundok ng Cristobal. Isa ito sa dahilan kung bakit siya tinulungan ni Lolo Shano. Pakiramdam niya, may madidiskubring kakaiba sa binata. Maraming salamat po sa pagligtas sa akin pero pasensya na po kayo ha. Nakikiusap po ako. Hayaan niyo po ako manatili dito hanggang sa bumalik ang alaala ko. Gusto ko po sanang gumaling muna ng tuluyan at gusto ko pong makatulong sa inyo. Wika ni Tino. 2 linggong gamutan pa ang kailangan para mapagaling ang mga sugat ni Tino. Hindi pa kasama dito ang paggaling sa mga bali sa katawan. Ilang panahon pa ang lumipas. Pinangalanan nila si Tino bilang Kulas. Aba, gumagaling ka na sa paghawak ng palakol ah. Teka nga Kulas, kumusta na yung kanang braso mo? Meron na bang pagbabago? Tanong ni Tomas kay Tino na binigyan nila ng pangalan bilang Kulas. Eto, wala pa nga eh. Paralisado pa din. Sa tingin mo, Tomas, gagaling pa kaya to? Magagamit ko pa kaya tong kanang kamay ko? Tanong ni Kulas. Huwag kang mag-alala, Kulas. Kaunting panahon pa. Siguradong gagaling din at babalik ang pandaman niyang kanang kamay mo. Sa ngayon, sanahin mo na muna yung kaliwa. Nang sa gayon hindi ka masyadong mahirapan sa pamumuhay mo dito. Wika ni Lolo Shano. Mabilis na lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Nasanay na si Tino sa bagong tahanan. Walang hirap niya nang nagagawa ang pangangaso gamit ang kaliwang kamay. Naturuan na rin siya ni Tomas ng mga paraan sa gubat na siguradong malaking tulong sa kanya kapag muling naligaw. Nag-umpisa na ring turuan ni Lolo Shano ang binata sa mga kakaibang bagay, kagaya na lamang ng pagbubukas ng 2 mata na hindi kagaya kay Tomas, na 2 taon ang inabot bago pa mabuksan. Kay Kulas, 3 araw lang magmula ng naumpisahan ay nabuksan ito kagad. Naturuan niya rin si Kulas kung paano itago ang presensya, lalo na kapag nasa delikadong sitwasyon kagaya ng pag-atake ng aswang. Isang gabi,
Umalis si Lolo Shano at tumas ng tahanan para manguha ng mga lamang gamot. Namumukadkad lamang ito sa sinag ng buwan, kaya mag-isang naiwan sa bahay si Kulas. Hanggang ngayon, malabo pa rin ang memorya ko. Tapos Kulas pa yung tawag sa akin. Pero alam kong may mga kasama na kong umakyat sa bundok eh. Hindi ko lang matandaan kung sino. At saka kung bakit kami umakyat. Wika ni Tino sa sarili. Nakarinig siya ng mga tumatakbo sa labas ng tahanan. Nag-iingay na ang mga alagang manok ni Lolo Shano. Kagaya ng mga natutunan, naging kalmado siya at nanahimik. Kinuha nito ang karet at marahang pumunta sa pinto ng kusina para makita kung sino at ano ang tumatakbo sa paligid ng bahay. Naroon ang nilalang sa may kulungan ng manok, nakatayo habang nilalantakan ang inahin. Dahil sa sinag ng buwan, malinaw niyang nakikita ang wangis ng aswang, nakahawig ng baboy ramo. Susugurin niya sana ito, ngunit napahinto siya nang biglang may tumayo na isa pang aswang mula sa kulungan. Imbis na takot, galit ang naramdaman ni Kulas. Siya mismo ang nagbantay sa mga alaga na nilalantakan ng mga aswang. Nag-usal siya ng sabulag. Nagkarga ng mataas na uri ng dasal sa dalang karet at walang pagdadalawang isip na pinatay ang aswang. Ganun na lang ang pagkagulat ng kasama nito nang makitang natanggal ang ulo ng kasama. Mabilis itong nagbago ng anyo. Naging purong itim na dambuhalang baboy. Sinugod ng nilalang ang binata. Mabilis namang kumilos si Tino upang maiwasan at kagad na tumakbo sa harapan ng bakuran. Hindi siya malalapitan ng nilalang sa lugar. Ngunit tila naramdaman nito ang plano ng binata. Imbis na lumapit sa kanya, sumuot ito sa kakawyan at doon naglaho. Nang balikan niya ang katawan ng napatay na aswang, wala na rin ito sa lugar. Magmamadaling araw na nang dumating si Lolo Shano. Kagad namang naikwento ang mga nangyari at kung anong uri ang nakasagupa na aswang. Hindi ka dapat mabahala sa mga nakalaban mo. Mababang uri lang sila ng aswang. Mahilig silang magnakaw ng mga alagang manok at baboy. Pero delikado kung grupo silang aatake. Mas matakot ka sa mga gabunan na nasa bundok Cristobal. Mataas na uri sila ng aswang. Sa antas ng kaalaman mo sa mga buhay na salita, siguradong hindi ka makakatagal sa kanila. Wika ni Lolo Shano. Lolo, ano po bang gagawin ko para mas lumakas pa ako? Kagaya nga ho ng nasabi niyo, maaaring mula sa mga gabunan ng mga natanggap kong sugat at kagat. Ang ibig sabihin, nagawa kong malabanan sila at makaligtas sa kanila. Gusto ko pong lumakas at alamin ang totoong nangyari. Wika ni Tino. Kung ganon, marahil ito na ang panahon para pumunta ka sa kabundukan ng Cristobal. Maaring naroon ang kasagutan sa mga tanong mo. Napansin mo ba, Kulas? Kanang kamay na ang pinanghawak mo dyan sa karet. Wika ni Lolo Shano. Hindi na malaya ng binata na bumalik na ang pandama sa kanang kamay habang nakikipaglaban sa mga aswang. Kung hindi pa sinabi ng matanda, hindi niya ito mapapansin. Ang ibig sabihin nito, aalis ka na ba, Kulas? Pwede namang dito ka na lang eh. Masaya naman tayo nila Lolo Shano dito. Wika ni Tomas. Gustuhin man ito na pagbigyan sila. Alam ng binata na may nag-aantay sa kanya. Ito, Kulas. Tanggapin mo itong mutya ng hunyango. Yan ang dahilan kung bakit kami pumunta ni Tomas sa gubat. Mabuti na lang, nakuha namin yan bago pa lamunin ng lupa yung hunyango.
wika ni Lolo Shano. Dagdag pa nito, magsisilbi itong baluti kay Tino kung sakaling makaengkwentro niya ang mga gabunan sa bundok Cristobal. Magagawa niyang makaligtas ng hindi nakikita. Isa pa, walang ibang pagpipili ang daan kung hindi umakyat sa bundok para makarating sa kabilang bayan. Pagsapit ng umaga, eksaktong 3 buwan mula nang matagpuan siya ni Lolo Shano, nakahanda na si Tino na muling suungin ang kabundukan. Mag-isa itong binaybay, subalit hindi kagaya noon na bagito pa lang at walang laban sa lupit ng bundok na iyon. Naihanda na siya ng matanda para sa araw na ito. Tandaan mo, Kulas, wag na wag kang matutulog sa loob ng kabundukan. Huwag ka ding magpapaabot ng dilim. Ito ang mga huling salitang binitawan ng matanda bago maglakad papalayo ang binata. Kaso nga lang bago pa siya makalabas ng trangkahan, humabol si Tomas at inabot ang kwintas na ayon sa kaibigan. Ito ang suot niya nang matagpuan siya ni Lolo Shano. 3:00 ng hapon, malapit na siya sa paanan ng bundok. Naganda na siya ng lugar kung saan magpapahinga. Kagaya ng bili ng matanda, hindi na siya pumasok sa bundok pagkagat ng dilim. Pinayapa ni Tino ang sarili at matahimik na pinalipas ang gabi. Nakarinig siya ng mga yabag sa hindi kalayuan, subalit hindi niya na inabala pa ang sarili. Hanggat hindi siya ang pakay ng mga ito, wala namang problema sa kanya. Pagsapit ng umaga, muling naglakad si Tino. Sa bukana palang pakyat ng bundok, nakaramdam siya ng mabigat at nakakasakal na presensya ng kabundukan. Bandang tanghali naman nang marating niya ang tuktok. Kailangan pa niyang baybayin ang pababang bahagi sa kanluran ng matayog na lupa. Unti-unti niyang naaalala ang nangyari bago tuluyang mawalan ng malay. Biglang dumilim ang paligid na tila hapon na at palubog na ang araw. May liwanag pa naman, ngunit hindi normal ang dilim. Nabalot ng makapal na hamog ang kinaroroonan ni Tino. Dito tuluyan ang bumalik sa isipan ng binata ang trahedyang naganap. Noong paakyat ng bundok, may kasama siyang mga kalalakian. Naalala niya ang mukha ng kasamahang lalaki bago pa mahablot ng nakakatakot na nilalang. Buong sikap siyang hinila nito mula sa gilid ng bangin para mailigtas. Ngunit hindi man lang niya nagawang matanong ang pangalan. Inatake ang grupo nila ng mga aswang sa bundok ng Cristobal. Nakita din niya kung papaanong isa-isang pinatay ng mga nilalang ang mga kasamahan. Sa mismong lugar kung nasan siya nahulog, nakita niya pa ang dalangbag. Luma na at nababalot na ng putik at damo. Ngunit nagawa niya pang makuha ang ilan sa mga gamit niya at larawan ng anak ng lalaking nagligtas sa kanya. Nagulat si Tino. Parehong-pareho ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Tomas sa kwintas na suot ng nasa larawan. Kaso nga lang natigil siya sa pag-alala. Nakarinig ng mga garalgal na boses at mga pag-alulong. Kagad nitong inilabas ang mutyang bigay sa kanya at ginamitan ng mga orasyon. Tila hangin lamang siya na dinadaanan ng mga aswang. Hindi man lang ito naaamoy o nakikita ng mga nilalang. Kaso nga lang tila alam ng mga ito na may tao sa paligid. Iba ang mga nilalang na ito sa mga nakalaban. Malalaki ang katawan ng mga aswang na ito. Abot balikat lamang siya. Mahaba ang mga braso na lampas sa tuhod. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mga bunganga nitong malalaki at matatalim ng ngipin habang naglalaway. Sumisinghot pa ang mga ito sa hangin hanggang sa hindi sinasadyang makatapak ng tuyong sanga si Tino. Natunton ng mga aswang ang kinaroroonan ng binata.
Walang nagawa si Tino kung hindi tumakbo hanggang sa makakaya. Alam ng binata na hindi niya kakayaning labanan ang pulutong ng mga gabunan. Nang mapunta si Tino sa lilim ng malaking puno, sa tagpong ito, hindi na alam ng binata ang gagawin. Maaabutan na siya ng mga nilalang hanggang sa napansin niya na sa kabila ng puno, walang hamog at maliwanag. Wala na rin ang mabigat na pakiramdam, kaya kagad siyang lumipat doon at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa kabutiang palad, milagrong nahinto ang mga nilalang sa pagsunod sa kanya. Nagawa ni Tino na makababa sa bundok ng Cristobal. Dala ang mapait na karanasan sa kamay ng mga gabunan. Nagpapasalamat si Tino sa tulong ni Lolo Shano at Tomas. Nabigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon na mabuhay. Nang makauwi sa tahanan, natawa si Tino sa reaksyon ng kamag-anak. Inakala pa ng mga ito na patay na siya at multo na lamang ang nakikita. Nagawa namang ipaliwanag ni Tino ang lahat. Subalit nang binalak nilang balikan sila Lolo Asiano at Tomas, makalipas ang ilang buwan, abandonado at sira-sirang kubo na ang naroon. Wala na ding kahit anong bakas ng mga taong nakatira. Hindi na muli pang nakita ni Tino ang dalawa hanggang sa ngayon. Tanging ang kwintas na galing kay Tomas at ang mutya na ibinigay ni Lolo Shano, ito na lamang ang nagsilbing alaala. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon, Zamboanga del Norte. Alas 5 pa lamang ng umaga, nakaupo na sa kama ang binatang si Marco. Hindi man nais na maagang bumangon. Nagigising ito dahil sa bulabog ng mga taong nasa labas ng tahanan. Hindi pa man nakakapagdasal pagkagising, puro mura na ang naririnig ng binata. Noong araw na yon, meron muling naganap na karambola sa barangay. Ang rason kung bakit nasa tapat ng tahanan nila Marco ang mga ito, dahil ang kapitan ng barangay ay mismong ama na si Kapitang Pete. Kaya madalas, kapag may mga nangyayaring kaguluhan, lalo na kapag 10 oras ng gabi, pumupunta ang mga ito sa tahanan nila Marco para magpatulong sa kapitan. Matagal na ito sa serbisyo. Sa katunayan, hindi ito mapalitan bilang kapitan dahil labis ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Si Kapitan Pete ay madaling magpaamo ng mga kabarangay. Sa katunayan, walang ibang makapagpahinahon sa mga ito kundi ang kapitan. Hindi man maipaliwanag ng nakararami, ngunit isang salita lamang ni Kapitan Pete, kaagad nitong napapasunod ang mga nag-aaway dahil sa kakayahan ng ama. Mismong si Marco ay natutuwa para dito. Ayon sa kanya, napakasarap sa pakiramdam tuwing napagpabati ng ama ang mga kabarangay. Maging ang binata, ayaw sa ganong sitwasyon at merong nagkakasakitan. Samantala, dahil nagising na ng mga oras na yon, hindi na muling bumalik pa sa pagkakatulog ang binata. Pagkos nag-ayos na ng sarili para pumasok sa eskwelahan. Si Marco ang nag-iisang anak ni Kapitan Pete. Sinusuportahan ito ng ama sa lahat ng bagay lalo na sa pag-aaral. Ganun naman ang pasasalamat ni Marco sa Diyos dahil nabiyayaan siya ng napakabuting ama. Silang dalawa na lamang ang magkatuwang sa buhay, kaya ganun na lamang ang paghanga ng binata kay Kapitan Pete. Sa katunayan, isa sa pinapangarap ng binata ay makapasok din sa politika. Ayon sa kanya, simula pagkabata nais na niyang makapagbigay serbisyo sa mga tao. Matapos sa maghapong pasok sa eskwelahan,
Diretso nang pumupunta ng barangay si Marco para makatulong sa anumang kinakailangan tapusin ng mga katrabaho ng ama. Madalas, bandang 8:00 na ng gabi kung makauwi ang mga ito. Isang araw, 6:00 ng gabi nakauwi ang mag-ama. Wala naman masyadong trabaho ng araw na yon, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Marco na makapagluto para sa ama. Habang nasa kusina, nakarinig ito ng boses ng matanda na tumatawag sa pangalang Kapitan Pete. Kaagad naman itong pinapasok ng ama, kaya hindi na nag-abala pa ang binata na puntahan ito. Matapos yun, wala nang narinig na anumang ingay o boses ang binata, kaya dahan-dahan itong pumunta ng sala para silipin kung ano ang nangyayari. Nang malapit na, nakita niya na masinsinang nag-uusap ang dalawa. Halos pabulong na kung magsalita si Kapitan Pete, kaya mas lalong umandar ang kuryosidad ni Marco. Sa likod ng kurtina nagtago ang binata. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. May isasagawang ritual ang dalawa ngunit hindi naman maintindihan ni Marco kung para saan. Hindi na nagtagal pa si Marco dahil tiyak na magagalit si Kapitan Pete sa oras na makita siyang nakikiusyoso. Samantala, bago pa man matapos sa pagluluto ay umalis na ang matanda. Malapit ang relasyon ng dalawa kaya anumang katanungan sa isipan ng binata, kaagad nitong ipinapaabot sa ama. Atay, hindi ko naman po sinasadyang marinig ang usapan niyo kanina ng matanda. Pero ano po bang ibig sabihin yung isasagawang ritual? Ano po ba yun? Tsaka para saan po yun, tay? Tanong ni Marco. Si Tandang Turing yun, anak. Isang magaling na albularyo. Dati pa man kaibigan ko na talaga ang matandang yon. May sasabihin ako sa iyo, anak. Pero sana, ingatan mo ang sikretong ibabahagi ko. Dati pa man, hindi ka pa pinapanganak sa mundo. Nagtatangan na ako ng mutya na kung tawagin ay mutya ng batis. Nahanap ko ito noong isang araw. Napadpad ako doon sa batis. Si Tandang Turing naman ang napagkakatiwalaan kong manggagamot, kaya kaagad kong nilahad ang nakuha ko. Doon nagsimula ang mas malalim pa naming pagkakaibigan. Ang mutsyang tinatangan ko, nangangailangan ng taunang ritual para manatili ang bisa. Kaya nga na, marami ang napapasunod ko at napapaamo. Dahil yon sa katangiang taglay ng mutya ng batis. Paliwanag ni Kapitan Pete. Hindi naman kaagad nakaimik ang binata, kaya naman inilabas ni Kapitan Pete ang nabanggit na mutya. Meron itong sisidlan na hinugot galing sa bulsa. At nang buksan ito nakita ni Marco ang mga bato. Napakaliit lamang ngunit halos mapuno na ang pinaglalagyan. Hinawakan naman ito ni Marco at pinagmasdan. Atay, nanganganak po ba to? Bakit para pong sobrang dami? Totoo po bang kaya nitong maapektuhan ang pag-iisip ng mga tao? Tanong ni Marco. Napangiti lang si Kapitan Pete at sinabing, bukas isasama niya si Marco sa tahanan ng albularyo para makita ang hiwagang dala ng mutya. Kaagad namang sumang-ayon si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, diretso nang naghapunan at maagang nakapagpahinga. Nang sumunod na araw ng Sabado kaya walang pasok si Marco. Sumama ito sa trabaho ng ama. Bago pa man sumapit ang pananghalian ay umalis na ang mag-ama. Ayon kay Kapitan Pete, kailangan pa nilang pumunta sa bundok para sa mga kagamitang dadalhin sa albularyo. Sinamahan naman ito ni Marco. Matyagang naghanap ang dalawa ng tuyong ugat ng puno ng makopa. Dahil ito ang kailangan sa tuwing nagpapausok ang albularyo. Halos abuti ng 2 oras ang paghahanap ng dalawa at nang matapos, kaagad nang pumunta ang mga ito sa tahanan ni Tandang Turing. Pagkapasok pa lamang ni Marco, bahagya itong nakaramdam ng pagkahilo dahil sa pinaghalong amoy ng iba't ibang halamang gamot
na nangingibabaw sa tahanan ng albularyo. Hindi na lamang ito umimik pa. Bagkus diretso nang nagmano sa manggagamot. Napuri naman ito ni Tandang Turing dahil napakatangkad nitong binata. Nang maibigay na ni Kapitan Pete ang dalang mga ugat, nagyaya na muna itong kumain ng hapunan. Dito nagkwento ang manggagamot sa binata patungkol sa taglay na kakayahan ng mutya ng batis. Ayon sa matanda, kaya ng mutya na labanan ang mga matatalim o nakakasugat na bagay. Isa rin sa kapangyarihan nito, kagaya na lamang sa nagagawa ng kapitan na pagpapaamos sa mga nakakaharap. Dagdag pa ng matanda, nanganganak ang nasabing mutya ngunit lahat ng maliliit na bato hindi pwedeng ipamigay sa ibang tao. Tanging ang nagmamay-ari lamang ng mutya ang pwedeng magtago ng lahat ng ito. Sa pakikinig ng binata, kahit papaano naengganyo ito sa mga sinasabi ng albularyo. Ngunit hindi nagtagal. Pinutol na ng matanda ang usapan at nagsimula na sa pagsasagawa ng ritual. Samantala, matapos na matagumpay itong naidaos. Tandang Turing, ako po kaya? Maaari rin po ba ako magkaroon ng kagaya ng mutya ni tatay? Ang ganda po kasi. Gusto ko pong magkaroon ng ganong abilidad. Tanong ni Marco. Napangiti naman ng albularyo at sinabing sumama ang binata sa kanya dahil meron silang pupuntahan. Hindi na sumama pa si Kapitan Pete sa dalawa at nauna nang umuwi sa tahanan, habang si Tandang Turing at Marco naman pumunta sa batis na unang beses pa lamang nakita ni Marco. Napakamahiwaga ng batis na ito. Iho, magpapakatotoo lang ako sa iyo. Hindi madali na makahanap ng mutya sa lugar na ito. Pero kailangan mo pa ring maniwala. Hindi ko maaaring ibigay ang konkretong detalye kung papaano ito mangyayari. Pero ang maipapayo ko lang sa iyo, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Marami na ang nagtangkang maghanap ng mutya sa lugar na ito. Pero hindi lahat nagagantimpalaan. Nakikita mo ang punong yan, yung nasa gitnang bahagi ng tubig. Diyan ka magbabantay dahil diyan madalas nahahanap ang mga mutya. Wika ni Tandang Turing. Napatango naman si Marco at patuloy lamang na nagmasid sa paligid dahil magtatakip silim na ng mga panahong iyon. Nag-aya nang umuwi ang matanda. Ang pakay lang niya ay maituro kay Marco ang batis. Hindi na rin ito nagbigay pa ng ibang impormasyon. At sinabi na tanging si Marco na lamang ang kusang makakadiskubre. Dahil sa mga sinabi ng albularyo, mas nabuhayan si Marco na magkaroon ng sariling mutya. Magmula nang makatungtong sa batis, nagpabalik-balik ang binata sa lugar, bagamat hindi alam kung papaano talaga makakuha ng mutya. Matyaga pa rin itong naghanap sa bawat sulok ng batis. Sa katunayan, tuwing araw ng Biyernes kinakausap niya ang tubig sa paligid. Nagbabaka sakali na sa ganitong paraan, ibigay ng kalikasan ang mutyang hinahangad. May mga pagkakataon rin na isinasama nito si Kapitan Pete. Ngunit maging ang ama, nanatiling tikom ang bibig patungkol sa paghahanap. Ayon sa ama, kailanman hindi maipipilit sa kalikasan ang pagbibigay ng ganitong uri ng gantimpala. Kusa itong nagpapakita sa karapat-dapat na tao. Isang araw, Biyernes ng alas 10 ng gabi, nakaupo sa tabi ng bati si Marco habang nakatitig sa punong nasa gitna ng lugar. Halos naluluha itong nakikipag-usap, hindi dahil sa kagustuhang makuha ang mutya, kundi binabalikan ng binata ang alaala kung papaano nawala ang ina. Nasawi ito dahil sa galit na kapitbahay. Isang gabi noon nang malasing ang kapitbahay na babae. Ito ay matagal nang may galit sa ina ni Marco. Mismong sila hindi maintindihan kung saan ito nanggagaling. Dahil lulong sa alak ang kapitbahay, eksaktong paglabas ng ina ni Marco ng tahanan,
Bigla na lamang itong sinaksak sa leeg kaya kaagad nawala ng hininga. Ang mas masakit, nakita mismo ni Marco ang pangyayari ngunit wala itong nagawa dahil napakabata pa niya na mga panahong yun. Dagdag pa ng binata. Dahil sa pangyayaring yun doon nagmula ang kagustuhan niya na magkaroon ng kakayahan na palambutin ang puso ng sino mang may galit sa kapwa-tao. Noong una sobra ang galit ni Marco sa aling nakapatay sa ina. Ngunit habang tumatanda, unti-unting napagtanto ng binata. Lahat ng yun ay nagmula lamang sa galit. Samantala nang matapos naman sa pakikipag-usap ang binata, ganun na lamang ang paglaki ng mga mata ni Marco. Nang mismong masilayan ang pag-ilaw na nag-iisang puno sa gitna ng batis. Dahan-dahang lumapit ang binata at nang nasa may paanan na ng puno, doon lamang niya nasilayan ang mga batong nasa tubig na umiilaw na kulay berde. May isang napakalalim rin na boses na bigla na lamang nagparinig sa binata at ayon dito, maaari siyang kumuha ng isa sa mga ito at alagaan. Nagmamadali namang pumulot si Marco at nang makakuha, kaagad din namang nawala ang liwanag. Tinitigan ni Marco ang batong nasa kamay. Sa muling pagtingin sa pinagkuhanan ng bato, wala na ang mga kulay berdeng ilaw na nakikita. Bagkus natira na lamang ang mga ordinaryong malalaking bato. Nagpapasalamat naman sa mismong puno ang binata at matapos yun, nagmamadali na itong umuwi ng tahanan at pinalita sa ama ang nakuha. Masaya ako para sa iyo, anak. Siguro, nakitaan ka rin nila ng kakayanan na alagaan ng gamit. Kaya binigay na rin ng kalikasan sa iyo ang mutya ng batis. Bukas na bukas, pumunta ka kay Tandang Turing at pabasbasan mo yan. Mas mainam na mabasbasan ng mutya bago mo gamitin. Nang sa gayon, patuloy tayong gabayan ito sa kabutihan. Wika ni Kapitan Pete. Sumang-ayon naman si Marco at naghanap ng sisidlan para mailagay ang dalang mutya. Sa buong magdamag, hindi na gaanong nakatulog ang binata, kaya maaga pa lamang ay pumunta na ito sa tahanan ng albularyo. Pagkarating naman sa lugar, kaagad din namang binasbasa ng matanda ang dalang mutya ni Marco. Isa sa naging payo ng albularyo ay mas pairalin ang kabutihang loob sa anumang bagay. Dagdag pa na matanda, magbibigay ito ng ilang pagsubok para sa nagtatangan. Isa itong basihan para tuluyang ipagkatiwala ng kalikasan ng mutya. Tumango naman si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, umuwi na ang binata sa tahanan. Magmula ng araw na yon, lubos na pinangalagaan ni Marco ang tanga na mutya. Nagagamit na rin ito ni Marco sa eskwelahan, lalo na kapag may mga kaklaseng nagkakaroon ng alitan. May mga pagkakataon pang naihahalin tulad na rin ito sa ama dahil pareho sila ng gawain. Lubos namang nagagalak ang binata sa tuwing may humihingi ng tulong. Dahil dati pa man, ito na talaga ang gustong gawin sa buhay. Ngunit minsan sa buhay ng tao, nangyayari talaga ang mga bagay na hindi natin lubos maisip. Isang araw, isa sa mga kaibigan ni Marco ang napagsabihan niya patungkol sa tanga na mutya. Kagaya ng binata, naniniwala rin ito sa mga ganitong uri ng regalo ng kalikasan, kaya kaagad nagkasundo ang dalawa. Matapos ang klase, pumunta ang mga ito sa bakanting lupa kung saan ayon sa kaibigan ni Marco, susubukin nila ang kakayanan ng mutya sa nasabing lugar. Bukod sa dalawa ay may isang binatang halos kasing edad lamang nila. Sige nga, dito mo sa akin patunayan na totoo ang tangan mong mutya. Ayan si Dino, medyo maangas ang lalaki yan. Sige nga, subukan mong paamuhin. Subukan mong papuliutin siya ng dahon dyan sa may kanal. Nung makatulong naman siya sa paglilinis dito. Wika ng kaibigan ni Marco. Kagad namang hinawakan ni Marco ang mutya sa bulsa at meron itong ibinulong. Matapos yun, tinawag na nito ang binatang si Dino
Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ng kaibigan ni Marco. Harap-harapan nitong nakita si Dino na sumunod sa utos ni Marco. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Habang ang kaibigan naman, nakatitig lang sa ginagawa ni Dino. Nagtataka ito dahil napakayabang na binata ni Dino. Madalas itong magkaroon ng kaaway dahil sa pag-uugali. Ngunit walang ano-ano'y bigla na lamang tinulak ng kaibigan ni Marco sa kanal si Dino. Malalim ang kanal na yon, kaya narinig ng dalawa kung paano lumagapak ang katawan nito. Lalo pat walang tubig na mga panahong yon. Bago pa man madungaw ni Marco ang binata, nakatakbo na papalayo ang kaibigan. Ganun na lamang ang naramdamang kaba ng binata. Hindi ito makapaniwala sa nagawa ng sariling kaibigan. Habang nanginginig ang katawan, dahan-dahan itong tinignan si Dino sa kanal at hindi halos makapagsalita. Nakita ni Marco kung paano dumanak ang dugo sa lupa na nagmumula sa ulo ng binata. Dahil sa nararamdamang takot, bumaba ito ng kanal at pilit na inalalayan ang katawan ni Dino. Sa puntong yon, hindi na humihinga ang binata, kaya naman napasigaw na si Marco ng tulong. Hindi nagtagal. Nagsidatingan na ang mga tao kabilang na ang amang si Kapitan Pete. Ganun na lamang ang pag-iyak ni Marco nang lapitan ng ama. Samantala, ang katawan naman ni Dino ay hinatid na sa tahanan ng pamilya. Nang mismong araw na yon, nagkaroon ng imbestigasyon patungkol sa nangyari. Kahit nakakaramdam ng takot, tapat na binahagi ni Marco na ang kaklase nito ang gumawa nun kay Dino. Dahil kailangan pa ng masusing pagsisiyasat, nanatili muna sa otoridad ang binata. Nang gabi ng mismong araw na yon, habang nasa kustodiya ng mga pulis, nakaramdam ng sobrang panghihina si Marco. Nang silipin nito ang tangan, hindi ito makapaniwala nang makita nagsisimula ng mangitim ang bato na tila nawawalan na ng buhay. Nang mga panahong yon, hindi na muna dinalaw ni Kapitan Pete si Marco bilang pagbibigay karapatan sa mga pulis na imbestigahan ang nangyari. Dahil nahanap na ang kaibigan ni Marco, hindi naman ito nagsinungaling sa mga otoridad. Kinaumagahan nakabalik na sa tahanan si Marco. Nang mga oras na yon, hindi maintindihan ng binata ang nangyayari sa sarili. Nakakaramdam ng matinding pamamanhid ng katawan si Marco. Maging ang mga bibig ay hindi na rin niya maigalaw ng maayos. Kaya naman nilapitan na nito si Tandang Turing. Pagkarating sa tahanan ng matanda ay napailing ito. Ay, ito na nga ba ang sinasabi kong pagsubok sa iyo, bata? Natalo ka ng masamang enerhiya sa paligid. Ang kaibigan mong yon, siya ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Sa ngayon, mawawalan na ng bisa ang tangan mong mutya. Pero huwag kang mag-alala. Pansamantala ka lang naman mapaparalisa. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Isang napakalaking kasalanan na makapatay ng tao. Kaya asahan mo, hindi magiging madali ang pagdadaanan mo. Wika ng manggagamot. Magmula ng araw na yon, nanatili muna sa poder ng manggagamot ang binata. Kagaya ng sinabi ni Tandang Turing, naparalisa nga ang katawan ng binata. Samantala ang tangan ng mangmutya, ibinalik na ng matanda sa batis. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natanggap ni Marco na baka hindi talaga para sa kanya ang pagkakaroon ng mutya. Hindi man madali, ngunit nakabangon naman ito dahil sa tulong ng albularyo. Habang si Kapitan Pete naman, patuloy pa rin sa pagtanga ng mutya. Magpasa hanggang ngayon, apelyido pa rin ni Marco ang nagpapatuloy sa pagseserbisyo sa lugar. Habang si Marco naman, nanatili na lamang na simpleng tao. Sa tuwing sumasapit ang Biyernes Santo,
paminsan nagtatangka pa rin itong makakuha ng mutya. Ngunit naging mailap na ito sa kanya. Ayon kay Marco, kahit papano laking pasasalamat pa rin niya nang minsang magkaroon ng mutya ng batis. Kwentong Bayan.